your beloved Boss Mike Cervera. Sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD. Kita nyo, pag nagsasalita, akala mo inosenteng inosente. Pero mga kababayan ko, napakanuknuan na sinungaling na itong hayop na to. Oo, eto. Umasya lahat yung mga DDS, nagbubunyi nga eh. Yung ibang mga DDS nga dyan, nagtumba pa ng kapitbahay eh. Oo. Diba? Nag-celebrate, nag-fiesta. Diba? Oo. Sa ICC or lalabas sa PRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso at nakikita natin na walang schedule ng hearing ng release at ang meron lang schedule ay yung kanyang trial proper. Susunod na pagpapasalamat. Ayan na. Mga kababayan, unawain nyo yung sinasabi nito. Ewan ko kay Sarah, CA approve, baka hindi niya nauunawaan yung sarili niyang sinasabi, ano? Hindi kaya ganon? Ano? Ha? Ano? GDA. Tanong ko lang sa inyo, sa assessment ninyo, sa pagkakaunawa ninyo, Francisco, Nieves, Banaag, Janet, hindi kaya si Sara Duterte yung mga sinasabi niya hindi niya rin naiintindihan? Mga kababayan ko? Kasi meron akong kilalang ganyan. Oo. Hindi marunong magbasa. Hindi naiintindihan yung mga salita. Yung mga words. Hindi naiintindihan. Meron pa akong kilala. Sulat niya mismo, hindi niya nababasa. Mga kababayan meron akong kilala, sulat niya na mismo hindi niya nababasa. Hindi kaya ganun din si Sara? Na yung kanyang mensahe, salita mismo, ay hindi niya naiintindihan? Ano? Sa palagay ninyo, parang ganun tignan niyo mga kababayan pero mo, salita mo. Susunod na pagpapasalamat. Ay. Kita ko po siya sa susunod na linggo. Kita nyo, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Ang susunod na pasasalamat, makikita ko po siya sa susunod na linggo. Mahal nating lahat. Mahal nating nyo lang. Wag nyo kaming idamay. Kayo lang. At inaantay natin lahat ang kanyang paglabas at pag-uwi sa Kita nyo mga kababayan ko? Kita nyo? Nakita nyo yung sinabi niya? Mukhang hindi niya naiintindihan talaga yung sinasabi niya mga kababayan ko. Kaya nagkaka-leche-leche ito si Sara Duterte. Tingnan nyo, ito pa, meron pang isa. Mga kababayan meron pa isa Ni Vice President Sara Duterte. Eto, mga kababayan, etong Pakshilika na tinatanong sa kanya, pinalagam pa niya. Mukhang nasaktan, mga kababayan, Mukhang nasaktan. Sino? Si Sara Duterte dito. Sa Pakshilika na hindi niya nasagot. At talagang pumalag daw. Alamin natin bakit pumalag, Alamin natin bakit pumalag. Pinalagaan ni Vice President Sara Duterte ang batiko sa kanyang pahayag tungkol sa issue ng Pax-Silica o ang pinag-uusapang pagtatayo ng Amerika ng Artificial Intelligence Hub sa Tarlac. And Alvin, na nawalan ng tulog dahil sa Pax-Silica. Kita niyo yung mga bobo, no? Di ba? Next Mendoza. Utangin ng mga tanga talaga. Tuloy. Alvin, if they cannot respect a no comment, you should... Kita nyo? Kung hindi daw nila marerespeto yung salitang no comment,
Abay, wala na daw silang magagawa. Tanga, Sara, yung reaction mo, hindi mo talaga alam. Hindi yung no comment na nasa dulo. Tinanong ka kasi, paksili, paksiw, sulay ka, ganon eh. Di ba mga kababayan ko? Aba, nasaktan si Sara Duterte dito. Nasaktan si Sara Duterte. Mga kababayan ko, ha? Sakit yan! Tinalaban si Sara Duterte. Kasi kung hindi siya nasaktan dyan, hindi niya papansinin yan. Di ba? O ngayon eh, doon lang siya nakapokus sa no comment. Na sinabi niyang no comment. Kung hindi daw nila natin na matatanggap yung no comment reaction niya. Wait. Sara, kailangan baybayin natin lahat yun. Dahil hindi naman no comment lang yung sinabi mo ron. Kundi may paksiw-paksiw ka pa ron. Paksili. Di ba? May sili? Anong sili? Kita nyo kung gaano ka gago ito, mga kababayan ko? Dahil, mga kababayan ko, gusto niyang ilusot yung katangahan niya. Hindi naman uubra yan kasi napanood nating lahat eh. Pakinggan natin ha. Isa pa. Alvin, if they cannot respect a no comment, you should not lose sleep over it. Kita nyo mga kababayan, bakit doon ka lang naka-focus sa no comment, Sara Duterte? Hindi naman no comment lang yung sinabi mo ron Di ba mga kababayan? No comment lang ba yung sinabi ni Sara Duterte doon? Wait lang, hanapin natin. Ito ba yon? Ano na? Paksili. Tignan nyo mga kababayan yung reaction ni Sara. Tinanong siya, ano ang masasabi mo nga daw doon sa paksilika na itatayo? Tingnan nyo. Ano na? Paksili. Paksili. Ayop ka, kita nyo? Dito na lang siya. Sa may no comment niya. Comment on that. Kita nyo mga kababayan ko? So, pilit niyang nilulusot yung katangahan, kabobohan niya. Ang liwanag mga kababayan ko, yung itsura niya, alam mo yung talagang meeng, yung alam mong inosente, yung walang alam, ganun. Di ba? Walang alam, nakaganon, Alam niyo yung pag tinatanong kayo, iba yung nagmamaang-maangan sa walang alam talaga eh. Di ba pag tinatanong kayo, ako? Talaga? Hindi ko alam. Di ba? Yung ganun yung reaction. Yung facial expression. Yung facial expression ni Sara Duterte, halatang halatado mong bobo talaga eh. Doon sa usapin ng paksilika. Tama mga kababayan ko? Pero yung yung nagmamangmangan, ay wala akong alam dyan eh. Hindi ko alam yan. No comment na lang ako dyan. Tama? Yun yung itsura ng nagmamaangmangan. Pero yung ganyang itsura, Paksili? Sili? Puta na, bobo talaga yun. Hindi niya talaga alam. Nilulusot pa kasi. Ewan ko ba? Nilulusot pa nila. Eto. Ngayon, mga kababayan ko, pasok! Ise habang nasa The Hague kung saan nakapiit ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mga bumatiko sa kakulangan sa kaalaman ng bise sa issue, lalo't nagsabi na raw siyang gusto niyang maging susunod na Pangulo ng Pilipinas. Maraming bumatikos dahil wala ngang alam si Sara Duterte tapos gusto mo maging presidente. Di ba mga kababayan, maraming ganun, kasama na tayo. Kasama na yung sarili ko. Di ba? Bakit? Talaga naman eh. Gusto mong maging presidente pero yung mga usapin na mahahalaga sa bansa mo hindi mo alam?
Mga kababayan, ang bobo ba kayo? DDS lang yung mga ganun, Boss Mike, yung mga bobo tanga. Sara Duterte, gusto mong maging presidente pero yung mahahalaga na bagay na dapat na alam mo ay hindi mo alam. 'Di ba? Ano, Mamita Startup, pag-likein mo nga yung mga yan, sila Blackstar, sila Irene Padron, yung mga bagong dating, sila Tito Waldo, sila Ate Mars, oo, sila Roman, oo, Marata, yan. 'Di ba no? Lisa Sanchez, Next Mendoza, oo. Oh, 'di ba? Ewan ko, mga kababayan dito kay Sara talaga. Any thought po about sa Paxilica na balak pong itayo sa Pilipinas? Ano na? Paxilica. Yung Yan, Paxilica. oh. Paxilica. Yan ang Paxilica. Di ba? Yung facial expression ni Sara Duterte, halatang halata mo na walang alam sa usapin ng Paxilica. Ulitin ko, Maring Che, Junlin Suyo, Nora Reyes, Bogka. Mga kababayan ko ang nagmamaang-maangan, ganire. Alma Manikap, thank you naman. Oo, Ang nagmamaang-maangan, ganire. No comment. Ay, ayoko mag-comment. Diba? Kung ganun, iintindihan pa ng tao na ay may alam naman pala sa Paxilica. Kaya lang ayaw mag-comment. Kasi yun yung gusto niya ngayong pabatid sa taong bayan na alam niya yon, kaya lang nag-no comment lang siya. Pero ang totoo, kung tititigan yung maigi, ayan mga kababayan ko, bobo talaga. Diba? Oo. Tama ka, Lori Wayland. Clueless na clueless talaga. Diba? Ayan. Paxilica. Oo. Ma'am, Paxilica. Do you know anything about that? Wala ma'am? ako. I cannot comment on that. Kita nyo? Ayan mga kababayan di ba? PBBM lang malakas. Sabi sinungaling siya na no comment lang na ang sinabi niya. Yun na nga lang, nakapokus na lang siya ngayon sa sinabi niyang no comment. Kung hindi nyo daw kayang irespeto yung no comment na sinabi niya, wala siyang magagawa. Tanga talaga mga kababayan, ewan ko ba? Bakit nyo kasi binoto-boto to? Tatanga-tanga talaga Oo. Di ba mga kababayan ko? O ngayon, ito na naman yung natalakay natin kahapon, di ba? Ano pa yung isang katangahan niya? Yung sinabi niya na ang pagpapapatay ay halagang 5,000 lang. Nakuha nyo mga kababayan ko? Halagang 5,000 lang mga kababayan daw. Sabi nga natin dapat bang manggaling sa Vice Presidente talaga yung ang halaga ng pagpapapatay ay 5,000 lang at hinalimbawa pa yung asawa niya. Yung asawa niya, mga kababayan, na may kireda daw, may kabit, may putatsing. Di ba no? Grabe talaga to si Sara Duterte. Ewan ko ba dyan? Eto na mga kababayan. Kaya eto ngayon, si Sara Duterte, yari ngayon. Eto pa, meron pa. Si Congressman Redon, pasok. Doon ng atin pong pangalawang Pangulo. Ayan na. Yung pong Mga kababayan, lumiit na daw almondly yung mundo ni Sara Duterte. Lagot ka sa mga DDS. Congressman Redon, ako na siya, Hanti. Francesca Nieves. Ito na. Pakinggan nyo. Lumilit na daw. CA approve ang mundo ni Sara Duterte. Lagot. lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang Pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado para ho sa Senate Impeachment Court, no? Patay, mga kababayan ko. Isa-isa na daw hong sinusumite ang mga bank records, kasama na siguro dyan yung AMLAC reports,
at ang BIR records ni Sara Duterte. Thank you, Nieves Banaag. Oo. O, 1 buwan tayong mag-on. Oh. Yun po yung una. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumiti na rin. Naku, lahat pala. Lahat ng ari-arian nilang mag-asawa, mga kababayan, ano? Ay, lahat ng mga records nilang mag-asawa, mga kababayan. Boss Mike, takbo kang senador, sabi ni Nora Reyes. Wag na, okay na tayong ganito. Pag tumakbo kong senador, wala akong panggastos ng malaki. Sapat-sapat lang yung pera ko. Eto na. Sa Senate Impeachment Court, Nako. nagbigay ang Pangulo ng Pilipinas Nako. ng kanyang approval Patay. para ilabas ito Nako. pong mga dokumentong ito. Patay. So inaantay po namin yung pong updates mula sa AMLC. Pero ngayon din po yung deadline ng kanila pong submission ng lahat po ng transaction records reports Nako. ng AMLC relating to Nako, yan kasama nga yung mga AMLAC reports, mga kababayan, yung AMLAC reports, report po ito ng ahensya ng AMLAC kung paano naglabas-pasok yung mga pera. Ibang labas-pasok yun, Dami. Uy, dami na nating member. Mylene, Saribay, thank you naman po, eto na. the Duterte Carpio couple. And again, to be clear, we are talking about 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows of the Duterte Carpio couple. Alam nyo, mga kababayan, naniniwala, Marilyn, Edelberto, Miss Au, Ray Hilario. Alam nyo bang naniniwala sila, Olive Macapagal, Berhinia Domingo, naniniwala ang mga DDS na mahirap itong mga Duterte? Bobo talaga eh. Hindi ko lubos maisip kung saan humuhugot itong mga DDS at pinaniniwalaan nilang mahihirap itong mga Duterte na ito. Mga kababayan, hindi ako naniniwala eh. Mga kababayan, hindi ka makakapag-travel ng halos 4 na buwan. 4 na buwan kang nasa ibang bansa, palipat-lipat ka, Jasmine Salcedo, di ba? Sa kaka-travel mo. Thank you po, Jasmine Salcedo. Di ba, mga kababayan ko? Isipin nyo maigi. Saan sila kumukuha ng napakaraming pera para pangbayad ng abogado ni Digong, pang travel nilang buong pamilya? Mga kababayan, saan galing yan? Kung mahihirap yung mga yan. Ang sa akin, magaling lang silang magpanggap. Pero hindi totoong mga mahihirap. Nako! Which will be formally submitted to the Senate Impeachment Court. Nako, patay. Hopefully within the day. So kahapon nga naibigay na ho, mga kababayan, yung mga AMLAC reports, yung BIR records at bank records ni Sara Duterte, mga kababayan ko. Sabi ko sa inyo tingnan nyo ito, mga kababayan, panoorin nyo kung saan nang gagaling ang pera ng mga Duterte. Ito, sample. Tingnan nyo, mga kababayan ko. Mismong taga Davao City na ang nagsumbong kay DPWH Secretary Benz Dizon. 7 taon nyo, Pulong got 51 billion in flood control projects. Sabi ni Cabral. Ginawa to, Diyos ko. 2019 pa to. Ito. Tapos 2019 pa raw, mga kababayan. Flor de Lisa Romano. 2019 pa. Panahon pa yan na presidente si Digong, it's just me. wala nang ginawa dito. Problema. Utang ina talaga. Kitang-kita mo, mataas. Mura ng mura si Benz Dizon, kitang-kita mo. Doon, dito mababa. Ba't mo pa pinantay yan lahat? Anak ng puta talaga. Tinago nila yung pera. Kasi kung yung dadugtong na yung direct yan, hindi magkakaw ganito kita nyo?
Ninakaw daw nila yung pera, mga kababayan ko. Oh, kita nyo mga kababayan ko, NEP. Oh, ito yung ito yung mga pinagkuhanan nila ng pera. O yung GAA, NEP at saka no. O tingnan nyo kung anong taon ito. Congressman, Representative Paulo Duterte's district allocation from 2020 to 2022. Oh, tignan nyo mga kababayan, no? Milyon-milyon para dyan pero walang nangyari. Totoo yan. Kung di ninakaw yung pera, dapat wagang ganito eh. Kaya nga, tignan nyo, kawawa yung mga taga Davao. Pero first things first, Yusek Charles, magpa-dredge ka na dito. Ang gagawin natin, kung gaano kataas yun, ipapantay natin dito. Di ba, no? Nakita nyo, mga kababayan, samantalang pinagmamayabang ng mga vlogger nila na maganda raw yung pagkakagawa ng kanilang flood control. Ngayon, putol-putol pala. Grabe, no? Putol-putol pala. Susi de la Cruz. Mismo, ibang taga Davao, sinusuka na sila. Syempre! Kita nyo mga kababayan, gatdula. Ulit, Boss Mike, Utang ina, 7 taon yung hindi ginawa to. Diyos ko. 7 taon hindi 2019 ginawa? pa to. Ito. Tapos wala nang ginawa dito. Yun ang problema. Utang ina talaga. Kita mo, mataas doon. Dito mababa. Ba't hindi pa pinantay yan nga? Kita nyo? Tinago nila yung pera. Tinago nila yung pera, sabi ng taga Davao. Sabi rito ni, kitang-kita mo, mataas doon, Utang ina talaga. Yun ang problema. Ito tapos, nako, ewan ko mga kababayan ko. Utang ina talaga to. Utang ina talaga. Problema. Utang ina talaga. Kitang-kita mo, mataas doon. Dito mababa. Ba't hindi pa pinantay yan nga? Anak ng puta talaga. Tinago nila yung pera. Kasi kung may dugtong na indirect yan, hindi magkakaganito eh. Kita nyo, nagalit yung mga tao. Kung may dugtong daw yung dike na yan, hindi magkakaganon. Kaya nagkaganon, sana ligtas sila sa baha. Diba? Wala Ginago nga nila Ginago nila yung proyekto Mga gago talaga yan. Yan, dyan nang gagaling ang mga kwarta ng mga Duterte. Saan? Sa pagnanakaw ng kwarta. Tawa nyo? Yan yun, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike